Sa mundong puno ng tukso at ingay, maraming kabataan ang patuloy na naghahanap ng kahulugan. Madalas, hindi nila alam kung ano talaga ang hinahanap nila. Pero para sa ilan, ang paghahanap na ito ay humahantong sa isang lugar na kayang magpabago ng buhay. Isang lugar kung saan nagsasama-sama ang pananampalataya, komunidad, at tunay na pagkilala sa sarili. Ako po si Shani Briel Soriano, 17 years old. Bago ako sumali, lagi ako nasa bahay, ACADS, tapos gala, ganon, pupunta sa Taguig. Yung routine ko noon, laging gumagala, laging nasa labas, kung saan pumupunta. Sumali ako February 22, 2022. Before, sobrang mahihain ko kahit gala talaga ako. Pero mahihain ako. Takot ako sa mga tao. Takot ako makipaghalubilo. Pero nung sumali ako sa SDYO, dito mo kasi matututunan kung paano makipag-socialize sa ibang tao, kung paano ka makikisama sa ibang tao. Para kay Awi at sa maraming pang iba, nagsimula ang kanilang paglalakbay nang mapasali sila sa Santo Domingo Youth Organization na pinangungunahan ng simbahan. Isang simpleng paanyaya na kalaunay naging dahilan ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ako po si Mac Francis R. Polvorido, age ko po 10. Monday to Friday, aral lang po ako, tas gawa assignment. Ginagawa ko naman po, Sabado, Linggo, cellphone, tas basketball. Na lang po, yung Sabado na lang po, cellphone na lang po ako. Tas tuwing Linggo po, attend lang po ako ng meeting. Tas serve. Ako po si Jaden P. de la Isla. Yung dati ko pong gawain is Monday to Friday, aral po, tas Sabado to Linggo po, basketball tsaka cellphone po. Sumali po ako ng March 31, 2024. Tapos unang attend ko pa na meeting, April 7, 2024. Sa Christian po is linggo po may serve kami para sa misa. Sa SDYO naman po, maraming iba't ibang activities. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti rin nilang natutuklasan ang tunay na direksyon sa buhay sa pamamagitan ng samahan, paglilingkod at paglalim sa pananampalataya. Hello po, ako po si Jana Gabrieli G. Larubis, 18 years old. Before joining SDYO po, mostly school lang talaga, and being part of the council po ng school. So, ayun yung nag-take up ng time ko most of the time. And ayun, balancing ACADS, yung mga activity for school, and tuwing weekends naman is still school. May mga activities din na kailangan gawin. Tuwing weekends naman po, ayun, mostly ACADS pa rin. Part na ako ng choir dati, tapos naging part na din ako ng SDYO, pero hindi masyadong active kasi siguro na-influence na din ako ng mga tito ko kasi active din sila before. Parang last year lang po, mas naging active na ako sa youth, tapos sila Ate Jonah, sinasali na ako sa mga activity. Siguro yung changes po, simula na naging active ako sa youth, is parang na akong makipag-socialize pa sa mga iba't ibang tao, and as well as yung relationship with God. Kasi spending time with people na sharing the same faith as you, parang nakaka-motivate siya na, ayun, to be closer to God. And as well as, ayun, i-balance din yung having connections with other youths. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral, at suporta mula sa kapwa nila kabataan, naranasan nila ang tinatawag na liwanag. Hindi para tumakas sa mundo, kundi para lubos na maunawaan ang sarili, layunin at kahalagahan ng pagmamahal at paglilingkod. Para sa mga kabataang ito,
ang paglalakbay tungo sa pagkilala sa sarili, liwanag, at pananampalataya ay nagsisimula pa lamang. Sa pundasyong nakatayo sa pagmamahalan, suporta, at paniniwala sa mas mataas na layunin. Handa na silang harapin ang hinaharap ng magkakasama. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment